Sa pagpapatuloy ng eksena sa pagitan ni Eugene at Kilso, si Kilso ay parehong galit at nalilito sa pagkakakilanlan at kakayahan ni Eugene. Ipinahayag ni Kilso ang kanyang pagkadismaya at pagkalito, nagtatanong kung sino talaga si Eugene. Kapansin-pansin na nababahala siya sa matinding titig ni Eugene at nakikita niya ang intensyon nitong tapusin ang laban sa kanya, si Kang Kilso, sa isang mabilis at desisibong pag-atake. Sa sandaling desperasyon o marahil pagbabalik lakas, nagawang itulak ni Kilso si Eugene palayo sa kanya. Kasunod nito, mabilis na binunot ni Kilso ang kutsilyo mula sa kanyang balikat, subalit nanatiling tahimik pa rin si Eugene, tinitingnan ang mga kilos ni Kilso. Si Kilso, ngayon ay nasa isang agresibong posisyon, ay nagbigay ng banta kay Eugene. Sinabi niya na mamamatay si Eugene, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na lumaban sa kabila ng kanyang sugat at hamon na dala ni Eugene. At kahit na nasasaktan, sinubukan ni Kilso na umatake kay Eugene sa pamamagitan ng suntok. Ngunit mabilis itong inilaga ni Eugene, na nagpapakita ng kanyang liksi at kasanayan sa pakikipaglaban. Gumanti si Eugene sa pamamagitan ng pagtama kay Kilso sa tiyan. Determinado si Kilso na hindi basta-basta magpatalo, at muling naglunsad ng suntok kay Eugene, ngunit inilagan ito ni Eugene at sinuntok si Kilso sa mukha, sinundan ng sipa sa binti. Ang sunod-sunod at tumpak na galaw ni Eugene ay nagpabigat kay Kilso. At habang napaluhod si Kilso, dahil sa mga atake, sinamantala ni Eugene ang pagkakataon upang bigyan siya ng isang malakas na tuhod sa mukha. Ang desisibong kilos na ito ang nagpatumba kay Kilso sa lupa, na nagtapos sa matinding labanan. Si Hyung-suk, na saksi sa pangyayari, ay nagkomento sa kalupitan at kasanayan ni Eugene, na napansin na sa wakas ay tinalo niya si Kang Kilso at ang kanyang gang. Sa sandaling ito, biglang dumating sa eksena ang chief, na ikinagulat ni Hyung-suk. Kinilala ni Hyung-suk ang chief, at tinawag siya ng may respeto bilang Hyung-nim, at inutusan ng chief agad ang kanyang mga tauhan na dalhin si Hyung-suk sa kanya, na nagpapakita ng pag-aalala para sa kalagayan ni Hyung-suk. At nakita ng chief ang nangyari matapos ang matinding labanan. Napansin niya ang mga tauhan ni Kilso na tinalo at nakahandusay sa lupa, at si Eugene na nakatayo sa gitna nila. Naalala ng pinuno ang isang text message mula kay Eugene, na nagbigay alam sa kanya tungkol sa kinaroroonan ni Hyung-suk at ng gang ni Kilso. Bilang pagkilala sa papel ni Eugene sa sitwasyon, nagpasalamat si chief kay Eugene. Matapos tumanggap ng pagkilala mula sa chief, nakatitig lang si Eugene sa kanya, ngunit hindi na nagpatuloy sa pag-uusap. Sa halip, agad siyang umalis sa eksena, na nagpapahiwatig na natapos na niya ang kanyang layunin doon. Si Kilso, na mayroon pa ring sa loobin ng pagtutol, kinilala sa chief na si Eugene ay hindi posibleng maging kasapi ng kanyang gang. Na hindi kapani-kapaniwala na ang isang tulad ni Eugene na may pambihirang kakayahan ay nasa ilalim ng utos ng chief. Ang chief, nagalit at marahil ay bigo sa sitwasyon, kinumpronta si Kilso, tinatanong kung bakit kinailangan niyang humantong sa matinding mga aksyon tulad ng mga nagawa niya. Ang tanong ng chief ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagtataksil o pagkadismaya sa mga desisyon ni Kilso. Bumuelta si Kilso ng agresibo. Hinamon niya ang pananaw ng chief, iginiit na bilang mga gangster, iba ang kanilang mga gabay at motibasyon. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga aksyon sa pagsasabing ang pagpapaalis sa chief ay magbibigay daan para siya ay makabalik at muling kunin ang kanyang posisyon at kapangyarihan sa bansa. At sa sandaling pag-alala ng nakaraan habang tahimik sina Kilso at ang pinuno. At si Kilso ay naalala ang kanyang mga pagsisikap at dedikasyon sa organisasyon. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at kalituhan kung bakit hindi siya ang napili na magmana ng pamumuno sa negosyo na nagpapakita ng kanyang mga ambisyon at pakiramdam na siya ay may karapatan dito. Habang nagmumuni-muni si Kilso, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki na hindi kalayuan sa kanyang lokasyon. Pinag-uusapan nila ang mga chismis tungkol kay Do-sik, na balak umalis sa organisasyon o ang tinatawag na nest. Binanggit ng isang lalaki na may mga chismis na aalis si Do-sik dahil ayaw niyang magkaroon ng hidwaan kay Kilso. Ang pagbanggit sa kagustuhan ni Do-sik na iwanan ang lahat para umiwas sa kompetisyon kay Kilso ay nagpapahayag ng sorpresang antas ng respeto o marahil ay kawalan ng gana na makipagtunggali sa kanya. Ang terminong bromance na ginamit ng isa sa mga lalaki ay nagmumungkahi ng perceived close relationship o mutual na respeto sa pagitan ni Do-sik at Kilso. Bukod dito, binigyang diin din ng usapan ang impluwensya at kakayahan sa pamumuno ni Do-sik
na binanggit ang kanyang kasanayan sa negosyo at ang loyalty na kanyang nakukuha mula sa iba. Binanggit na maraming miyembro, kasama na ang nagsasalita, ang susunod kay Duosik kung siya ay magpasyang umalis, na nagpapahiwatig ng kanyang malakas na pamumuno at loyalty na kanyang na-inspire. Bumalik sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang eksena na may galit na ipinahayag ni Kilsoo sa chief. Inakusahan ni Kilsoo ang chief na wala itong naipon o reserba, na nagpapahiwatig na masyadong mapagbigay o hindi maingat ang chief sa kanyang mga yaman. Ipinunto ni Kilsoo ang diskarte ng chief sa pamumuno at katapatan. Binanggit niya na ibinigay ng chief ang lahat sa kanyang mga dongsaengs, mas batang kapatid o malapit na kaibigan, sa ngalan ng katapatan. Para kay Kilsoo, ito ay isang kahinaan na nagmumungkahi na ang pagnanais ng chief na umiwas sa hidwaan at mamuhay ng mapayapa ay nagpapahina sa kanya bilang isang gangster. May tonong mapanghamak si Kilsoo sa pagsasabing dapat ay pinili na lang ng chief ang isang normal na trabaho kaysa mamuno sa isang gang at inakusahan siya na siya ang nagpaparumi ng tubig, isang metapora para sa paglikha ng hindi kinakailangang problema o gulo sa kanilang mundo. Ang chief, na tahimik na nakikinig sa pagtuligsa ni Kilsoo, ay kalmado ngunit matatag na tumugon. Sinagot niya ang akusasyon ni Kilsoo sa pagsasabing si Kilsoo talaga ang nagpaparumi ng tubig. Ipinapakita ng tugon na ito na naniniwala ang chief na ang mga aksyon at saloobin ni Kilsoo ang tunay na pinagmumulan ng gulo at hidwaan sa kanilang kapaligiran. Kinausap ng chief si Kilsoo, binibigyang diin ang imoralidad ng kanyang mga aksyon. Tinukoy niya ang pagtataksil sa desisyon ni Kilsoo na saktan ang kanyang sariling dongsaeng, mas batang kapatid o malapit na kaibigan, na tapat at sumunod sa kanya. Ipinahihiwatig ng mga salita ng chief ang malalim na pagkadismaya at hindi pag-apruba sa marahas na aksyon ni Kilsoo laban sa mga nagtiwala sa kanya. Tahimik na nakikinig si Kilsoo, posibleng nagmumuni-muni sa mga salita ng chief. Nagpatuloy ang chief, inaamin na hindi niya lubusang mauunawaan ang mga motibo o aksyon ni Kilsoo. Sa kabila nito, iginiit ng chief na dapat panagutan ni Kilsoo ang kanyang mga aksyon. Nagpahayag si Kilsoo, tinatanong ang chief tungkol sa kanyang mga plano. Nagtataka si Kilsoo kung balak ng chief na gawing isang labanan lamang ang kanilang tunggalian. Ramdam ni Kilsoo ang pagiging agrabyado, binanggit na siya ay nasaksak na at nasa kawalan ng bentaha. Inakusahan niya ang pinuno na hindi patas sa posibleng pagtakda sa kanya na lumaban sa mga tauhan ng chief sa kanyang sugatang kalagayan. Tinugunan ng chief ang mga akusasyon at alalahanin ni Kilsoo. Siniguro niya kay Kilsoo na siya na ang bahala sa sitwasyon, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang mag-alala pa ni Kilsoo tungkol sa karagdagang tunggalian o ganti. Ipinapakita ng pahayag na ito ng chief ang kanyang kahandaang akuin ang responsibilidad at lutasin ang issue sa kamay niya. Si Kilsoo, na habang binubugbog na ng mga tauhan ng chief, ay nagpakita ng galit, sumumpa sa ilalim ng kanyang hininga. Halata ang kanyang pagkabigo, marahil dahil sa kanyang pagkatalo at sa pagbaliwala ng chief sa kanyang mga agam-agam. Pagkatapos, nagbago ang eksena patungo sa bahay ni Eugene. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Dayon, na pabirong nagtanong kung nagpakasaya ba siya sa paglalaro hanggang sa oras na iyon. Mapaglaro niyang inakusahan si Eugene ng sobrang paglalaro ng video games at pinaalalahanan siya na umuwi ng maaga, na nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang kalusugan. Si Eugene, na unay nagulat ngunit ngumiti pagkatapos, ay sumang-ayon kay Dayon, kinikilala ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay inutusan siya ni Dayon na matulog na nagpapakita pa ng kanyang pag-aalaga sa kanya. Si Eugene, na nakangiti, ay sumang-ayon na matutulog na rin siya. At nagtanong si Dayon tungkol sa isang gawain na ipinagkatiwala niya kay Eugene. Tinanong niya kung naibigay ni Eugene ang pagkain sa ajosi, isang magalang na termino para sa mas matandang lalaki. Kinumpirma ni Eugene na natapos na niya ang gawain na iyon. Pagkatapos, ipinahayag ni Dayon ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Eugene na magagawa ng maayos ang mga bagay mag-isa, ngunit pinapaalalahanan din niya ito na pakitunguhan ng mabuti ang mga ajosi. At tumugon si Eugene sa paalala ni Dayon na may ngiti at simpleng pagsang-ayon. Sa eksena na ito, isang nakakaantig na sandali ang nagaganap sa pagitan ng chief at ni Hyung-suk. Inabot ng chief ang isang halaga ng pera kay Hyung-suk, na nagulat sa kilos na ito. Si Hyung-suk, na nagtataka at marahil nalilito, ay nagtanong kung para saan ang pera. Ipinaliwanag ng chief na ang pera ay para sa operasyon ng lola ni Hyung-suk, na
na nagpapakita ng kanyang pag-aalala at kahandaang tumulong sa personal na usapin ni Hyung-suk. Si Hyung-suk ay nagulat at nagtanong kung saan nakuha ng chief ang ganito kalaking halaga ng pera. Ang chief, na binabaliwala ang kahalagahan ng halaga, ay tiniyak kay Hyung-suk na kinakailangan ang halagang iyon para sa pagpapaospital at operasyon. Ipinapakita niya ang isang praktikal at mapagmalasakit na saloobin na binibigyang diin ang kahalagahan ng pangangailangan sa kalusugan ng lola ni Hyung-suk. Nag-alok din ang chief ng karagdagang tulong na nagpapahiwatig na handa siyang magbigay ng higit pang suporta kung hindi sapat ang ibinigay na halaga. Labis na nagulat si Hyung-suk sa mapagbigay na alok ng chief na pera para sa operasyon ng kanyang lola. Sa kabila ng kanyang unang pagkagulat, magalang na tinanggihan ni Hyung-suk ang alok, sinasabing nagpapasalamat siya sa gesture, ngunit hindi niya matatanggap ang ganun kalaking halaga. Ngunit, iginiit ng chief na tumulong. Kinuwestiyon niya ang pagtanggi ni Hyung-suk sa pamamagitan ng pagpapaalala sa malalim na ugnayan na mayroon siya sa kanyang lola, na nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Binigyang diin pa ng chief na hindi makakayanan ni Hyung-suk na hayaan lang na magdusa ang kanyang lola o mawalan ng tamang pangangalaga. Ipinahayag niya ang pilosopiya na mahalagang gawin ang lahat ng makakaya para sa ating mga magulang o lola bago huli na ang lahat. At malinaw na naantig si Hyung-suk sa kabutihang loob at pangunawa ng chief. Habang tinatanggap niya ang alok ng chief na tulungan sa operasyon ng kanyang lola, may luha na pumatak mula sa kanyang mga mata at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Tumugon ng chief na hindi kailangan ang pasasalamat, subalit, nagbago ang eksena patungo sa isang mas malungkot na oras kung kailan pumanaw na ang lola ni Hyung-suk. Humingi ng paumanhin si Hyung-suk sa chief, na ipinapahayag ang pagsisisi na pumanaw ang kanyang lola sa kabila ng malaking tulong ng chief. Nagpakita ng pangunawa at malasakit ang chief, tinatanong si Hyung-suk kung bakit niya kailangang humingi ng paumanhin. Ibinahagi ni Hyung-suk na pumanaw ng mapayapa ang kanyang lola, at hiniling nito sa kanya na siguraduhing magpasalamat sa chief para sa kanya. Ipinapakita nito na ang tulong ng chief ay nag-ambag sa kanyang kaginhawaan sa kanyang mga huling araw. Nagpahayag ang chief ng kanyang ginhawa at kasiyahan na nakapagpahinga ng mapayapa ang lola ni Hyung-suk. Lipat ang eksena sa pagbabalik ni Hyung-suk sa gusali ng kanilang gang. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga miyembro ng gang, na magalang siyang tinawag na Hyung-nim. Tinanong ni Hyung-suk kung mayroong anumang problema habang siya ay wala, at negatibo ang naging tugon na nagpapahiwatig na naging matatag ang sitwasyon sa kanyang pagkawala. Habang naglalakad si Hyung-suk sa loob ng gusali, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki na una siyang bumati. Pinag-uusapan nila ang kasalukuyang sitwasyon ng Chief Cha Do-sik. Ayon sa kanilang usapan, si Do-sik ay nakatira na ngayon sa isang sauna, na hindi pangkaraniwan at nagpapahiwatig ng kahirapan o pagbaba ng kanyang kalagayan sa pamumuhay. Ibinahagi ng mga lalaki na nabalitaan nilang nangutang si Do-sik sa iba't ibang lugar at ginamit ang kanyang pera sa renta, na posibleng dahilan kung bakit siya ngayon nakatira sa sauna. Nabanggit ng isa sa mga lalaki na may chismis na ang pinansyal na problema ni Do-sik ay dahil may naglaro ng sugal gamit ang kanyang pera. Ito ay tila nagdudulot ng pag-aalala at pagkagulat sa kanila, dahil ipinahayag nila ang hindi pagkapaniwala na may mga has na gamitin ang pera ni Do-sik. Halatang nagulat si Hyung-suk matapos marinig ang usapan tungkol sa mga problema ni Do-sik at ang kasalukuyan niyang kalagayan na nakatira sa isang sauna. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Dragon Sauna kung saan dumating si Hyung-suk. Tinitingnan siya ng mga customer sa loob ng sauna, marahil kinikilala o inaakalang siya ay isang gangster base sa kanyang hitsura. Ipinapakita nito ang reputasyon ni Hyung-suk at ang epekto ng kanyang presensya sa isang pampublikong lugar. Pagkatapos, lumitaw ang chief sa sauna, nagulat na makita si Hyung-suk doon. Tinanong niya si Hyung-suk kung bakit siya naroroon, na nagpapahiwatig na hindi pangkaraniwan para kay Hyung-suk na nasa ganitong lugar. Nang humarap si Hyung-suk sa chief, lumitaw na puno ng luha ang kanyang mukha, tanda ng malalim na emosyonal na pagdurusa. Nagulat ang pinuno sa hindi inaasahang pagpapakita ng emosyon mula kay Hyung-suk. Nagulat sa kalagayan ni Hyung-suk na puno ng luha, nagtanong ang chief kung ano ang problema, ipinapakita ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Hyung-suk. Nadama niya na may malalim na nangyari upang magkaroon ng ganitong reaksyon si Hyung-suk. Pagkatapos, lumitaw ang isang alaala kung kailan nasa ospital ang chief at si Hyung-suk. Ipinapahiwatig ng flashback na ito ang koneksyon sa pagitan ng kasalukuyang emosyonal na estado ni Hyung-suk. Nagpapakita ng pag-alaala,
tinanong ng Chief si Hyung-suk kung kailangan niyang bang tawagin ang nurse na nagpapahiwatig na maaaring kakagising lang ni Hyung-suk. Tumanggi si Hyung-suk sa alok, sinisigurado sa Chief na hindi ito kinakailangan. Pagkatapos, nagpahayag ng pagsisisi ang Chief na nadarama niyang responsable siya sa kasalukuyang kalagayan ni Hyung-suk. Ipinahihiwatig niya na ang injury o sitwasyon ni Hyung-suk ay bunga ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Hyung-suk ang paghingi ng tawad ng Chief. Pinaalalahanan niya ang Chief sa lahat ng tulong at suporta na naibigay niya sa paglipas ng panahon na nagpapakita ng kanyang pasasalamat at respeto sa Chief. Ipinapahiwatig nito ang katapatan at pagpapahalaga ni Hyung-suk sa papel ng Chief sa kanyang buhay. Nababahala pa rin, binigyang diin ng pinuno na maaaring namatay si Hyung-suk na nagpapakita ng seryosong sitwasyon. Sumagot si Hyung-suk ng may medyo mapagpatalang sa loobin, sinasabing kung mangyari ang kanyang kamatayan, tatanggapin niya na lang ito. Nagalit na, tinawag ng Chief ang pangalan ni Hyung-suk na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa pagtanggap ni Hyung-suk sa mapanganib na kapalaran. Nagpahayag naman si Hyung-suk ng kanyang pagkadismaya, hindi dahil sa sitwasyon mismo, kundi sa paraan ng pakikitungo ng Chief, na sa tingin niya ay parang tinatrato siyang estranghero. Ipinapahiwatig nito na pinahahalagahan ni Hyung-suk ang mas malapit at pampamilyang relasyon sa Chief. Tahimik na nakikinig ang Chief kay Hyung-suk, na may iba pang nais sabihin pagkatapos ng kanilang naunang pag-uusap. Binago ni Hyung-suk ang paksa tungkol sa isang bagay na itinuturing niyang mahalaga, na nakakuha ng atensyon ng Chief. Nang tanungin ng Chief, binanggit ni Hyung-suk ang tungkol kay Eugene, na tila mahalaga sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nagtataka ang Chief at nagtanong tungkol sa estudyanteng high schooler. Nagpahayag si Hyung-suk na may halong gulat at ginhawa ng kanyang pagkatuwa na buti na lang at hindi nagplano ang Chief sa high schooler na gumanti dito simula nung una na nangyari sa kanila. At ipinagpatuloy ni Hyung-suk ang pagsisiwalat ng kanyang pagkagulat at takot tungkol sa kakayahan ng estudyanteng ito. Binigyang diin niya na hindi lang magaling sa suntukan ang estudyante, kundi mahusay rin ito sa paggamit ng kutsilyo. At ang Chief, na nabigla, ay nakahinga na lang ng malalim sa pahayag ni Hyung-suk. At sa eksena sa biglaang pagdating ng personal na bodyguard ng lolo ni Yuna, na magalang na sumingit sa pag-uusap ni na Chief at Hyung-suk. Naglipat ang eksena sa isang flashback kung saan si Eugene ay nasa telepono kausap ang lolo ni Yuna. Sa usapan sa telepono, gumawa ng mahalagang alok ang lolo ni Yuna. Tiniyak niya kay Eugene na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga miyembro ng gang, dahil plano niyang bigyan sila ng legal na trabaho sa ilalim ng SW Group. Ipinahayag ni Eugene ang kanyang pasasalamat sa alok na ito, na kinikilala ang tulong at oportunidad na inaabot sa mga miyembro ng gang. Tugon ng lolo ni Yuna, binabawasan niya ang kahalagahan ng kanyang alok. Binanggit niya ang insidente kung saan tinulungan ni Eugene si Yuna noong siya ay kinidnap, na ipinahihiwatig na ang pagbibigay ng trabaho ay maliit na bagay lamang kumpara sa nakaraang tulong ni Eugene. At tinapos ni Eugene ang tawag niya sa telepono sa lolo ni Yuna, na nagtatapos sa kanilang mahalagang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng mga miyembro ng gang. Hindi nagtagal, lumapit sina Jaehyung at Hyung-sik kay Eugene at may iminungkahi. Niyaya ni Jaehyung si Eugene na pumunta sa computer shop, gayunpaman, tinanggihan ito ni Eugene, na nagsabing mayroon siyang trabaho na gagawin. Bahagyang nagulat si Jaehyung at pabirong sinabi sa pagiging abala ni Eugene kamakailan. Nagtatanong siya kung paano nakakapagtuon ng pansin si Eugene sa trabaho, lalo na sa kanyang ranggo sa laro. Pagkatapos, naglakad si Eugene patungo kay Sukjo, iniwan sina Jaehyung at Hyung-sik. Ang seryosong kilos ni Eugene ay nagulat kay Sukjo, tinanong niya kung mayroon ba itong oras sa araw na yon pagkatapos ng klase. At lipat ang eksena, magkasamang kumakain sina Eugene at Sukjo, habang si Sukjo na nakatingin sa pagkain na binili ni Eugene para sa kanya. Tila nagulat at mausisa si Sukjo sa pagkain, tinatanong si Eugene kung dinala siya roon para lang ilibre sa partikular na pagkain ito. At kinumpirma ni Eugene ito. Dinala niya si Sukjo roon para bilhan siya ng pagkain bilang pasasalamat. Binanggit niya na nagawa niyang lutasin ang isang sitwasyon sa tamang oras, salamat sa tulong ni Sukjo. Medyo nagulat si Sukjo sa biglaang desisyon ni Eugene na bilhan siya ng pagkain bilang pasasalamat. Muling kinumpirma ni Eugene na ito nga ang kanyang layunin. Pagkatapos, binanggit ni Sukjo ang pagkasimple ng pagkain, na binubuo lamang ito ng instant ramen at triangle gimbap.
At tumugon si Eugene sa pamamagitan ng pagkumpirma sa kanyang napili, na sinasabi na ang pagkain na ito ay mura, subalit mayaman naman ito sa nutrisyon. At kinikilala ni Sukjo ang praktikal na diskarte ni Eugene sa pagkain, bagamat may kasamang nakakatawang ekspresyon. Inaalala niya kung paano tinanong siya ni Eugene kung may oras ba siya, at may seryosong ekspresyon na nagdulot ng pag-aalala kay Sukjo. Subalit ito lang pala ang gustong gawin ni Eugene. At bigla nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ng eksena nang lapitan sila ni Eugene at Sukjo ng dalawang babae. Diretso ang hiling ng mga babae na hingin ang kanilang mga numero ng telepono, isang kahilingan na tila nagulat pareho sina Eugene at Sukjo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.